So, sa regeneration, doon na ka-physis, doon na ka-hugna. Pag mo na ang gingon ni T.P. Simon sa iyang libro. Pag-usa na kami karoon, nga ang regeneration or pagka-born again, trabaho na sa Holy Spirit. Trabaho na sa Espiritu Santo. Muna yung sa John chapter 3 verse 8. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof. Ito, klaro na. Again, inon rin sa John 3 verse 8. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Okay. Remember my soon, nga dunay duha ka klaseng word of God. Dunay duha ka klaseng pulong sa Dios. The written word, which is kini, 2 Timothy 3:16, all scripture, muna siya. Okay? O, muna yung word of God. O naapoy kitawag na living word. Sa mabasa na ito ng living word. Revelation chapter 19. Wala na ito. Padali kung tama ba niya kung pagtutlo. Okay? Revelation chapter 19 verse 17. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. Ngalan niya, tawagon o kitawag na pulong sa Diyos. Sa John chapter 1 verse 1, isulti dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kisa man ang Word na, ang pulong Diyos. Verse 15, o ang pulong ng Diyos na himong tao. Hey, karon mo isuon, kini ba ang Bible mo ay maka-regenerate sa tao? Hindi ba siya ang Biblia maka-pabali ang born again sa tao? Kini Bible? Ato tanawon sa Bible. Bago na itong ibasa ang John 3:8, na it's the Holy Spirit na mo regenerate. Nga naman, kaya ang unbeliever, imong siran sa pulong sa Ginoo, kung sa ilang pagtanaw. Tanawa, unang Korinto 1:18, 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Sa inyo din na, for the preaching of the cross is to them that perish, isa daw, foolishness. Kaya ang kasuyan sa pulong sa Diyos o sa maayong balita, kabuangan lamang sa mga dili magtotoo. Anong kabuangan? Kaya sa chapter 2 verse 14, gisulti din na sa unang Korinto, but the natural man, ang taong kalibutan, ang taong unsay, dili makadawat sa mga butang na iya sa Dios. For they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So, unsay rule sa Bible sa evangelism, sa kaluwasan.
Una, maisuon, mauni. Iwali ang gospel, ang maayong balita, tungkay doon ay two phases sa salvation sa elect. Sa diyang iwali ang gospel, kini, mag-share ta sa pulong sa Ginoo, ang Diyos una, o rather ang Holy Spirit, mo yung una, mubuhi sa tao nga spiritually dead. Buhiun siya. Okay? Okay siya magbuhi, anak. Now, remember my son, ang trabaho sa regeneration, trabaho na sa Diyos. Tanawan ninyo sa book of 1 Peter chapter 1. Unang Pedro, Kapitulo 1. 1 Peter chapter 1, and then verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again. Kita iyang gibuhi pag-usap. Unto a lively hope by what? By the resurrection of Jesus Christ from the dead. So aron ang elect, maluwas siya. Ang unang buhaton sa Holy Spirit is i-born again siya. Sa lihan mo born again na siya, manong gikinahanglan ang Word of God. Tungod kay sama sa ginoo ni Mark Milley, sabihan na sinati niya ang regeneration o niya itong panahon na, anang panahon na, walay nag-share niya sa pulong sa Ginoo. Nagsigi siya pagulo, nagsigi siya hila. Asa siya mo man? Moto nga, naka-attend siya og usa ka revival. O dito nadungog niya na ang buktong makahatag niya kaluwasan si Christ. So dito siya nakataplag o kapahulayan ng Christ. Ano man to? Kaya nakaangkon siya o nabuhi siya. Kaya kung padayon siya sa pagkapatay spiritually, hindi niya mas ngati. Wala importante ang pag-share sa pulong sa Ginoo sama sa gibuhat ni Paul o ni ko yun niya? Silas sa Acts chapter 16. Tanawa ha? Buhat Kapitulo 16. Doha ka klaseng Word of God. Written Word, in Bible, o living Word, who is the Lord Jesus Christ. So, aron ang tao, maborn again siya, ang Holy Spirit, magbuhi niya. Okay, ngon niya sa Acts chapter 16, verse 14. No? Buhat 16-14. And a certain woman named Lydia, seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us. So, samtang nagwali si Paul, dito na sapa, suba, doon ay mga kabayan na naminaw. Usanin na si Lydia na namaligyan panakton ng purpura. Siya mas ibahong sa Diyos. O, ini, giablihan sa Diyos ang iyang kasing-kasing. That is regeneration. So, kana na trabaho sa regeneration, iyan na sa Diyos. Sa dihang giablihan sa Ginoo ang kasing-kasing media, masay na ito mo. Ikaw din ni heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of all. Otong giwalin ko, mahitungkol sa gospel. Di na naman ito, importante sa pag-share sa gospel. Kaya asa gani, inupasa libro ni John T. Christian,
wherever God has His elect. Kung asa na itong mga pinili sa Diyos, there He sent the gospel. Ipadala sa Ginoo ang maayong balita. So kung doon na i-born again sa Ginoo niya na, dili yun na, tama ang yun ni Brother Ariel na ang pagwali sa gospel. Kaya kung i-born again siya, niya wala din, di niya madunggan na si Christ, mawang kapahulayan siya ka lang, mag-agulo ang tao, mag-gibuhin sa Ginoo. Gulo siya. Kabasa mo sa akuan, kabasa mo itong The Pilgrim's Progress ni John Bunyan. Dada, isulti na ni John Bunyan. No? Na si Christian, nagpasan sa dakong kayong lulan, nga motong lulan sa kasalanan. Ano sa alam siya nakakaplag o kapahulayan sa iyang dalan. Sa dihang si evangelist nagwali sa gospel. Kung importante ang pagwali sa gospel. Ang works of regeneration, di na ito na ma-determine kano sa kung ang pamaagi sa Ginoo. Kaya si John the Baptist, daw mo diri nagwali si Philip, si Paul, o ang Ginoo nagtrabaho pag-open sa kasing-kasing religion. On the other hand, si John the Baptist, na puno sa Holy Spirit, dito pa sa tiyan ni Elizabeth, ang pangutana, kaysa nagwali ni John the Baptist sa gospel, na dito pa sa tiyan ni Elizabeth, filled na siya sa Holy Spirit. Di ba? Walang makita nimo, nakita ang pamaagi sa Ginoo sa pag-regenerate, independent sa tao. Kung hindi nakabalo kami sa ang ato na lang is ito at ang mawali, pagpahibalo sa mga tao na sila may kasala o ang makaluwas nila si Christ lang. Ang sa regeneration, di nato na trabaho iyan na sa Ginoo. Ang ato, ang pagtuman sa pagwali sa gospel. Di po na ba o nga sama sa naay o sa kaila si Pastor Corio na ni si simbahon o sa doktrina ng simbahon na born again na daw siya sa bata pa. Sa bata pa siya, na born again na, gamay pa daw siya, na born again na siya. Kanya sa pagkadako niya, niagi siya sa iyang pagkadautan, hindi mo na may suon. Hindi na pwede. Hindi pwede nga ang tao na born again o niya kawatan ng ihapon. Hindi na pwede. Mahimo nga mo sa katao na born again, kasala siya, pero hindi siya magdugay sa iyang kasalanan. Na naman, badlungon mo siya sa Ginoo. Pero kanang na-born again daw sa bata pa o niya, dito na siya sa dako na siya, usa pa siya, at niya naluwas siya itong panahon di na mao, mali na. Wala, Brad Ariel, yun ang kaklase. O mamasa na ito na dito sa libro ni T.P. Simmons. Ang libro ni T.P. Simmons, ipasize niya na, there are two phases in regeneration. Una, the independent work of the Holy Spirit in regeneration. And then secondly, na diyan itawag nga conversion. Kaya ang regeneration o ang conversion, dili man nagsama. Regeneration is done by the Holy Spirit, while conversion is done by sa Word of God. Na ang Word of God. Asa nabasa? Psalm 19. No? Diba? Yun ni David yan? Salmo 19. Ngayon pa din ni David. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang regenerate, ang Holy Spirit. Ang mo-convert, sa Word of God. Wala importante. Ang pulong sa Ginoo. Share doon na siya. Kung ang gospel yun si Christ, ang hope sa tao makasala. Unless na siya born again, ang tao, nawas na siya born again sa Ginoo,
ang Word of God, written Word of God, alam niya biluang. So lahimong manindot sa tuwa ang pulong sa Ginoo sa dihang kita born again sa Ginoo. Okay? Mana nga ako magtuo nga kini nga Bible mo ni mo born again sa nako. Na naman kay binuang ramon ni sa tao wa born again. Ang pagbulan ko sa ako, iyan ang trabaho. Independent work sa Holy Spirit. Pero ang pasabot, Holy Spirit ko yung originate, wala na po ipagwali sa gospel dili. Pulong sa Ginoo mo ni ang mo-convert. Okay? So, I hope masabtan na ito na eterik ko yung na kaya naman tao, nagbasa sa Bible. O siguro ako ba yung sa Ginoo, di na to siya di na di na to matungkad ang wisdom sa Ginoo. Si John the Baptist, born again sa Ginoo, wala yung nagwali. Pero, iya ko sa Ginoo nga paagi. Ang normal nga paagi sa Ginoo, nagipagwali. Manay normal ko. Normal din ang pagwali. Manang ako mahimulong, ngalong daghan, yung daghan ang mga Sovereign Grace, Landmark Baptist people, churches, I mean. Problem na ay daily preaching sa iyang puno. Kaya ang Ginoo nag-ingon siya, Isaiah 55, sa diha ang iyang pulong igawali, dili na ubalik kanyang kawak. Wala yung naay pagwali. So kita, mga Sovereign Gracers, diha sa itong mga dapit, maghugi ta pag hatag o mga tracts o niya paghimog mga Bible study. Bible study yun, Bible study. Kay ato is, Brother John, pagpugas mo. So, the more kung magpugas, o wala ko'y magpugas, na nagpugas doon, ug makuha nila yun. It will take time. Na ipagpugas, expect ka o harvest. So, kung kita, diya sa itong mga lapit, dinita mo Bible study, di ta mag-expect, mag-exon, mga dunay Diyos. Kaya mo na siya ang the law of nature. Balaod sa akin niya. Ready naman siguro ang panihapon? Then, tanaw na rin, kung ready na ang supper, panihapon. Okay? Sige, tingnan mo yung mga pangutana, inlahin sa akong gisulti, o na mo yung kadunggan, na may question sa akong gisulti? If ever na? Pastor Rosel nakalahit sa Primitive Baptist o kita mga Sovereign Gracers. Ang nakalahit mo ni sila rin na magwali. Kaya anyway, ang elect, musod ang nagsimbahan. Bisag wa na'y wali-wali mali na gamit ang Ginoong names. Pwede po na sa paghatag ng tithes. Walay, hindi ta makadawat ng blessing sa Ginoo kung hindi ta manghihatagan. Okay, Brother John. Kaya pagkutaan na? May questions? Wala na? Ready na ang panihapon din? Okay, ready na panihapon. Ato ta sa ubos.